Bakit hirap siyang masolusyonan ng baha? Kasi nga, nakafocus sila kay FPRRD. Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo. Galing sa ating Balitang Pinoy TV. Yan mga kapatid. At eto ang title, halalagot na. Pinakita na just in breaking news. Maharlika may malawakang pasabog. Ano kaya yung hawak-hawak diyang papel na yan? Ito ba yung sinasabi na kasama si Madam Lisa? Yan, naalamin po natin yan. Kaya kung ready na kayo, at syempre, munting paalala sa mga hindi nakakaalam para sa inyo to. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Wow. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet yan. Okay, i-play na natin anong meron dito. Kita ko sa inyo itong video ni Maharlika na ipinakita na niya mismo ang ebidensya. Patungkol po ito kay Paulo Tantoco na issue. Okay? Kung ano yung argumento patungkol doon sa police report, ganon, doon natin malalaman kay Maharlika kasi nakakuha po siya ng dokumento eh. Okay? Ipapakita ko yan sa inyo buong buo at magre-react tayo. Narito ang Balitang Pinoy. Nakakuha daw siya ng papel, kopya, no? Pwede pala yun? Pwedeng kahit sino pwedeng kumuha. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating Alright. itatalakay ngayon patungkol po dito. Una, itong si Auntie Claire Castro sa kanyang press briefing kanina sa Malacanang ay sinagot na niya ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na itong si Senator Bato ay hindi pupunta sa zona ni Bongbong Marcos kasi ayaw niyang makipagplastikan. Ayan, sinagot ni Auntie Claire yan. At heto pa. Ba? Kahit yun lang, katiting na yun, sinagot pa rin ni Auntie Claire. Talaga na nga naman, no? Di ba pagka magsasalita ka dyan, dapat hindi lang puro issue eh. Dapat nagsasalita ka rin, kamusta na yung mga flood control, ano na bang update sa mga ginagawa ninyo dyan sa Malacanang. Binabaha na eh. Nakita ko yung mga balita, puro baha. Ni-rescue yung ganito. Kamusta na? Ano na yung mga galawan ninyo dyan? No? Putik na. Wala pa rin, no? Puro Duterte pa rin, no? Kung hindi Duterte, mga kaalyado ng Duterte babanatan. Okay, ganyan po ang laman ng Malacanang. Okay, tuloy tayo. Sinagot rin ni First Lady Liza Araneta Marcos itong tanong ng media kung bakit hindi pupunta itong si F. Eliza. Bakit hindi siya sasama kay Bongbong Marcos papuntang Amerika? Kasi nga, si Bongbong Marcos nandun na sa Amerika. Di ba madalas kasama niya lagi yan? Pero bakit ngayon hindi niya kasama sa Amerika? Comment nga kayo mga kapatid. Makikisuyo lang po ako sa inyo. Bakit hindi sumama si Madam Lisa kay BBM doon po sa Amerika? Bakit naman? Lagi naman silang magkasama pag sa mga ganyan. Di ba? Natatakot na ba siya? Sasagutin yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. At ito pa, binibida niya. Shoutout ko itong si Auntie Claire, binibida niya itong wala pa ring pagbabago. Binibida ang ayuda ng Marcos administration. Ayuda. Wala talaga to si Manang Claire, no? Kaya kayo, wag niyong gawing negative si Auntie Claire. Dapat maging positive sa puso't isipan niyo to. Dahil kapag nakikita niyo ang babaitang ito o ang manang na ito, maswerte kayo, di ba? Lagi niyong tatandaan yan. Kapag nag-i-exist pa rin ito sa Malacanang, napakaswerte natin dahil hindi tayo ganito mag-isip. Diba? At kapag nagsasalita siya, matutuwa ka na lang. Diba? Kaysa gawin mo negative, mainis ka ng mainis. Matuwa ka kasi may Auntie Claire sa Malacanang. Pagbukas ko ng pinto, wala naman akong nakitang magulo. Wala namang gulo. Magpinsan? Hindi kami magpinsan. Hindi nga kami magkamag-anak. Auntie Claire talaga. Ang sarap. We love you, Auntie Claire. Dahil sa'yo, nabubuhay ang aming umaga, tanghali, gabi. Kapag talagang minsan bumabanat ka ng wala sa hulog, yan. Masayang-masaya kami dyan. Sobrang talino mo. Tuloy! Talino yan! Attorney yan eh.
Ayaw nyo lang tawagin eh. Kayo talaga. O, tuloy tayo. Tayo ng ayuda. Yun lang naman ang alam nila eh. Ayuda ng ayuda, di ba? Tapos ito, pangalawa nating pag-uusapan ay Yes. ipapakita ko sa inyo itong video ni Maharlika na ipinakita na niya mismo ang ebidensya. Talaga. Patungkol po ito kay Paulo Tantoco na issue. Okay? Oh. Kung ano yung argumento patungkol doon sa police report, ganun, doon natin malalaman kay Maharlika kasi nakakuha po siya ng dokumento eh. Okay? Wow. Ipapakita ko yan sa inyo buong buo at magre-react tayo. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Yes, Okay, sabay-sabay palike natin naman. i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para Galing, maraming parang makalam. picture lang. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Yes. So, Thank you, kagaya thank you. nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay. So, ito, punta tayo kay Maharlika. May ebidensya si Maharlika. Makinig kayo. Hindi di ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025, okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. So, ibig sabihin, dito tayo Ay, oo, nakita nyo, yung banda rito sa baba, may pirma, no? Meron pang, gano'n, no? Parang pantay. tutok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Okay. Ay, tanggal Pero yung nanay niya nagsalita, no? Baka daw hindi overdose. Kasi may, ano yun, allergy lang. Hindi, siguro, nakatulong yung kung anumang allergy o sakit sa puso, kaya na-overdose siya. Kumbaga nakatulong yun para mas lalo siyang na-overdose. Siguro. Yun ang wala naman tayong alam dyan eh. Pero sa science, no? Sa science tuloy. Sa katawan kung paano ma-overdose, kung paano madadamay. Pero sa madaling salita, pinapakita dito ni Maharlika na meron siyang ebidensya na magpapatunay na talagang dahil sa overdose. Pero Madam Maharlika, yung ipinapakita mo ba, kasama ba dyan si Madam Lisa? Nagtatanong lang kung nandiyan dyan o wala. tingnan natin yung tanim fake news nila, ay tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Wala, hindi pwede kasing ilabas eh. Pag medyo, sa tingin ko lang pag medyo madadamay ang administrasyon o yung asawa ng presidente involved, kung malamang pipilitin nilang itago. Pero kung wala naman talaga, no? Pero kung meron, susubukan nilang itago o magkakaroon ng ibang diversion, ibang balita, papuputokin yung ibang balita para itong balita na patungkol kay Madam Lisa na involved daw di umano, allegedly. Wow, may ganun. Parang tatakpan nila. Siyempre, pangangalagaan nila yung pangalan. Lalo na, sinasabihan sila ng bangag-bangag, mga ganyan. Aba, mas lalong maghihinala yung mga taong bayan na baka totoo nga talagang gumagamit sila. Kaya siguro lang, base sa aking pananaw, yung nakikita ko lang dyan, kaya ganun-ganun na lang kung pagtakpan po nila. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine ninyo, mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya, at si Lisa Tanas. Mga kababayan, walang man lang sulat ng pakikiramay. Okay. Siyempre, nabigla sila, dinadamay eh. Kaya siguro hindi nakapaganda na makikirama. Oo nga, no? Hindi, malay mo meron kasi nagsalita na daw yung nanay eh. Nagsabi na wala naman daw talagang kinalaman si Madam Lisa. Yun ang sabi. No? Diba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan. May naglabas ng peking dokumento. Ulit-ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang tao. Okay, na may namatay na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon kayo nililito. Alright? Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan. Mga kababayan, yung mga Bangag din ang naglabas niyan. Para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon wala silang ulat.
Walang investigation ang DFA, walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Quezon Escudero. Jingay Estrada. Ayos ah. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Okay. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Nandoon pala sila pero hindi sila nagbibigay ng statement. Mahirap yan. Kung totoo lang, kung totoo yung sinasabi ni Madam Maharlika, kasi bumabase lamang tayo sa mga napapanood natin, dapat tumulong sila kung totoo o hindi, kaysa naman tahimik lang. Halimbawa, magsasalita si Jinggoy, si Senator Jinggoy, pati ako nadadamay dyan, Maharlika. Wala akong alam dyan. Yan, pwede siya magsalita ng ganun. Pero kung may alam siya, tama yung sinasabi ni Maharlika. Ganun lang, napakasimple. Pero kung ayaw mo magsalita, sayang. Hindi ka nakakatulong. Sa bagay, malaman man o hindi naman uunlad yung bansa. No? Malalaman lang natin na ganun talaga sila. Pero yung baha, nandoon pa rin. Diba? Ang dami ng mga pagbaha ngayon. Nanood ako ng balita, puro baha dito, baha doon. Sisi dito, sisi doon. Sabi ko na dapat nung nakarang administrasyon, pag may narinig na silang mga baha-baha, dapat umaksyon na sila. Hindi naririnig natin, puro Duterte, kasalanan ng Duterte, Duterte na naman, kasalanan na naman. Puro ganun kasi ang naririnig natin. Diba dapat, ang marinig natin, sige na, aayusin natin yung ganito, aayusin natin yung ganyan. Wala tayong naririnig na ganun. Okay, tuloy natin mga kapatid. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ng toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat hindi ba dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Pangat na nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila kung nakasalumuhan nila sa tanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Hindi rin kasi sila magpapatis Balita ko, ganito yung gusto nilang mangyari. Pag inaakusahan mo kami, magpakita ka ng ebidensya. Kaso pag nagpakita ka naman ng ebidensya, sasabihin fake news kahit totoo. Ang tapang-tapang ni Madam Maharlika, naalala nyo nun, nung may pinakitang video. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya nagugurgor. Pinipilit gurgurin. Pero may mga ebidensya siya na magpapatunay na yung video na yun ay totoo. Di ba? Pero hanggang ngayon, kita nyo, malaya pa rin siyang nagbablog. Kung talagang gusto nilang ipakulong itong si Maharlika, dapat nagawa na niya noon pa. Diba? Kasi nga, magre-request lang sila, hanapin ito, ganito, ganyan. Paano kung totoo yung hawak niyang papel na legit pala yung video na yon, no? Yung sumisinghot, kung sino man yun. Tapos ngayon ito, magpapa-hair follicle test ka lang naman. Wala namang masama. Huwag mong masamain. Kasi pag yung resulta ng hair follicle test ay negative naman, kumbaga malinis ka, di mas maganda, malilinis mo pa yung pangalan mo sa masa. Diba? Napakasimple lang ho. Kaso pag sinasabing magpa-hair follicle test, iniisip nila kalaban kasi agad. Ayaw nila, diba? Yung mga taga-kabilangang nagtatanggol pag may mga ganyan dati, no? Ayaw mong ano yun, sa pag nagsisinungaling ka, madedetect, ayaw mo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Pero ngayon, sa mga test na ganito, ayaw magpa-hair follicle test, pinagtatanggol nyo kung bakit ayaw. Ang dahilan lang kasi kung talagang mag-aakusa kayo, kailangan maglabas kayo ng ebidensya. Tama nga naman, di ba? Wala tayong magagawa, ganun ho talaga. Pero para sa akin, mas maganda, magpa-test sila para mawala na yung mga agam-agam ng mga Pilipino. Yun lang ang sa akin, ano? Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila, yung sila ang gumawa ng dokumento yun. Mismo ang mga bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba doon si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng tanto ko, wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso Actually, pwede silang, what do you call it? Hindi mo tilamayos siya. Okay. Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob, yung nagsesyon sila. Kasi may sesyon na naganap.
Nakalagay nga doon sa leak report kasi kay Dean, hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga, hindi yon. Bakit? Mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, 'di ba? Laban sa mga kasama o kay Lisa Tanas na na based nga doon sa leak report ay nandoon si Lisa Tanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number 1, sabi niyo nga, mag-fair hope follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako din kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ganda nun. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong mga taong yun, may mga tao, may mga personalities nandoon, ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Paano ho kung kung nag-usap-usap na sila, tahimik na lang tayo ha. O ito, malaking pera sa inyo na. Kung lang ha, kung hindi ko sinasabing yun ang nangyari. Paano kung may ganong usapan na, di wala na. Ako ang unang nag-report sa inyo na dinilayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila report 7 hours. According Dinilay nila ang pagtawag? to our informant. Right? Okay. Di ba nakalagay dito, redacted to eh. Ito, Beverly Hills talaga to eh. Okay? Ayan o. Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, hindi ko ito babasahin lahat. Okay? Ito ang sabi ng statement. Stated that she and her associates, including blank, and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Nakapunta ako dito, di ba? Nakatay mga video namin ni Atty. Glenn, pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Lisa Tanas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco returned to his hotel room to rest. Ganyan. Okay. So ito yung nag-jive yung report na to sa aking puting ahas na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Grabe kung ganun. Ibig sabihin, maaga pang nangyari. Kasi sa parang 11 o basta tanghali, mga ganyan, magtatanghali. Tapos, bukod pa nun, kung ima-minus mo yung 7 hours ba? 11 hours? Tama, sorry. Di mas nauna pa. Di malamig na yon kung sakasakali, no? Ang gulo, hindi ko... Ano ba yan, Madam Marlica? Naguluhan ako dun Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kasi kung 7 hours yun, 7 hours o 11 hours, nawala tuloy sa utak ko. Parang umaga pa lang, na sila, naggaganunan na sila. Di ba? Ang kay Sir Banat Bay na napanood ko, 11, ibig sabihin, iniisip niya parang tanghali na ganap. Yun pala, bago tumawag daw, anong oras na? So, ibig sabihin, pwedeng umaga pa talaga nangyari, di ba? Ano pa yung ginawa nila, mga kababayan? So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na mayroong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa ngayon pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Nung namatay, ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka-number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa leak document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinilay nila ang pagtawag sa 911. So, meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman namatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage. Well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appointee ni Bangag. Na-appoint yun. Okay, appointee yun ni BBM. Ngayon, nag-iisip siguro, base to sa sa balita na to, ang opinion lang naman natin to. Pagkakaunawa natin, nung nangyayari na yan, parang siguro nawalan na ng malay, pero buhay pa. Nawalan na ng malay, ganun pala, ganun. Mali kasi pagkakaintindi ko kanina, baka matigas na, o hindi naman pala. Buhay pa.
ng mga time na yon. Yun nga lang, medyo alanganin na. Tapos sila, nag-iisip sila kung anong gagawin nila. Magtatawag ba sila o hindi na lang muna? Kasi nga, high profile. Tapos asawa ng in-appoint, something like that. Appointee. So, malaking pasabog ito pagka halimbawang nagkanda alamanan na. Nagkaalamanan na. Halimbawa lang, no? Ito lang yung nakikita ko, no? Siguro hindi totoo sa iba, pero sa bagay, ano ko lang naman to eh. Vision ko lang naman to eh, no? Hindi na nga totoo. Okay. Pero nung time na nangyari yon, bakit kinabukasan ba yon? Kinabukasan ba agad o malapit lang yung araw na yon? Dinukot nila si Tatay Digong. Diba? Kasi pwedeng pamalit yon sa issue. Dahil nga kapag kasi Tatay Digong kinuha nila ng ganun-ganun na lamang, malilipat dun yung atensyon. Habang yung big news sana na dapat yun ang pinakamalaking balita sa Pilipinas, matatakpan. Ganun o siguro ang nangyari. Ano? So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na meron ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, Kung kasama yung asawa doon, ay may pananagutan din sana. Kung. Okay, tuloy. ang tawag dyan ay involuntary gurgur, o yun yung title natin. At kung mapapatunayan na lahat ng mga nandoon sa paligid habang sila ay sumisinghot at sila Satanas, na talagang based dito kasi ano pa rin, pending pa rin sa Beverly Hills. Ayaw pa na ilabas yung completed report. Wala pa. Wala pa yung pinakakumpletong report. Nako, ibig sabihin, umuusad pa rin pala yan. Kung mapapabayaan, mga kababayan, okay? So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkagurgur ni Tantoco ay hindi sa aksidente at hindi rin sa pulburon. Bakit kamo? Kung 7 hours before o nagapan, okay, ang pagtawag 7 ng hours. ambulansya, baka hindi siya namatay. Di ba? Baka hindi siya namatay. Kasi mabibigyan ng lunas sa ospital eh. So kung based on sa leak report at sa report na sa akin ng puting ahas, mga kababayan, pinabayaan, hindi naman nila sinasadya. Kaya nga involuntary. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa kanilang kapabayaan, dahil ayaw nilang ma-expose sa taong bayan, nakasama ni Lisa Satanas sa entourage yan, di ba? So sa kabila ng, akala mahilot-hilot. Kung 7 hours, iniisip ko, masyado pang maaga yun. Kung 11 yun, kung 11 nakita doon, ang resulta 11. Kung atras ka ng 7 hours, mga madaling araw pa yun. Alas 5 ba? Tama ba? Alas 5, alas 4? Ay, nako. Parang nalalabuan ako. Ibig sabihin, gising sila ng ganong oras. Kung 7 hours. Bukod sa 7 hours, baka nagse-session pa alas 2, alas 3, alas 4. Syempre, happy-happy pa eh. Pwede ba yon? Ako yung nagtatanong lang, ano? Masyadong malaki ang oras na kinain. Sa bagay, pagka yung isang tao na happy-happy ng gabi, tapos magse-session sila, talagang pwedeng abutin ng matagal, no? Tapos kung gusto pa ulit nilang humirit, ihirit ulit sila, hanggang aabutin sila ng umaga. Kaso sa umaga, medyo na-overdose na. Base lang sa opinion ko, ha? Pag-a-analisa ko lang ito, hindi naman tayo magaling eh. No? Opinion lang ho natin ito eh. Vision, kumbaga. Nakita, kumbaga, ano na siya, mga badang alas 4 o alas 5, medyo sabog-sabog na, no? Ngayon, siguro nakatulog o kaya may nangyayaring hindi maganda sa katawan niya, pinag-iisipan pa nila kung tatawag sila. Hanggang sa inabot na siguro ng, ewan ko kung anong oras tumawag, siguro pwedeng alas 10 kasi 30 minutes before o kung ano man yan. So, ang laki ng kinaing oras. Di ba, no? Siguro, painumin mo lang ng tubig, isaw-saw mo sa tab, baka, paliguan mo, baka kasakaling may masmasan yan. Kaysa nga naman, i-report natin yan sa authority, hindi malalaman na kasama natin yan. So again, papasok yan sa involuntary gurgur. Kung mapatunayan na dapat mismo ang pamilya ni Tantoco ay magpa-imbestiga at magsalita kayo, mga ma'am, mga sir, dahil yung asawa niya hindi nagsasalita. I don't know, hindi natin alam kung ano ang kanilang ang kanilang mga agreemento. Oo nga, no? Yung asawa hindi nagsasalita. Pero yung nanay nagsalita, hindi daw involved. Anong masasabi nyo naman doon? Kasi merong kapabayaan. Meaning, ang tawag dyan ay criminal negligence. Gumurgur sila dahil natatakot na sila na masabit si Satanas at yung mga kasama ni Tantoco, kaya akala nila, mahilot-hilot nila, kaya dinelay nila ang paghingi ng tulong sa emergency, mga kababayan. Ayun. Okay, so yun po ang point ni Grabe. Maharlika dito, no?
Na ako naman, yes, tama si Maharlika. Kasi po, ang taong bayan ngayon ay naghihintay. Naghihintay ang taong bayan sa katotohanan, sa what is the what's the real reason bakit namatay itong si Paulo Tantoco. At isa sa mga suggestion nitong si Maharlika ay sana naman yung kahit asawa ni Paulo Tantoco ay magsalita ka na. Nagtataka ang taong bayan bakit tahimik ang pamilya Tantoco. Oo. Kahit this is a private person, itong si Paulo Tantoco, but itong asawa niya na si yung Deputy Social Secretary ng Malacanang. Oh, tapos ano pa, inappoint pa. So, nakikita ko lang, no? O, total, opinion lang naman to eh. Siguro baka pinapatahimik. Imposible kasi dapat may sasabihin ka, imposibleng wala. Kung private yan, dapat wag magsalita rin si Auntie Claire. Diba? Eh, pero kailangan. Ay dapat magsalita. Para malinaw na eh. Kasi it becomes already national issue. Okay, marami na po. Halos lahat ng mga mainstream media ay Katutok. kinuha na nila itong balita na ito. Oh. Pero ang problema, minsan sa mga bias media, ganito pala, no? Minsan kasi pag nagatid sila ng mga tamang balita, eh lalo na, ano yan eh, kunyari, GMA News, ABS-CBN News, mga malalaking higante yan sa, ano, sa larangan po ng pagbabalita. Eh paano kung magbalita sila ng talagang sagad-sagad, yung totoo may ebidensya? Gaya ho ng ginawa ni, sino ba yun? Yung news anchor na yun? Kalimutan ko na pangalan eh. Basta no, tukol sa sabong, di ba? Yun yung report niya. Eh may pagbabanta daw di umano sa buhay niya. Malalaman ho natin yan sa mga susunod. Kaya siguro yung iba, baka pinipili na lang nilang maging bias kasi inutos ng boss. Ano lang naman kung sila yung magre-report. Ito, re-report ko to. Ay hindi, wag mo report yan. Hindi pwede yan. Malilintikan tayo dun sa ano. Binayaran na yan na hindi pwedeng ilabas. Base lang ulit sa opinion ko. Baka may mga ganun ho kasing mga pangyayari. Di ba?